Good morning internet. So panoorin mo tong video na to, baka pwede makatulong sa buhay mo. Let's go! Yan, so good morning internet. So late na kami nagising ni Aba. So sobrang puyat namin kagabi. So halos madaling araw na ata kami nakatulog. So pag-uusapan natin yan bakit na late kami nang gising. So as of now, buti na lang after 3 months, pwede na ako mag-harvest ng ampalaya ko. So sa Israel, diskarte lang yan para magkaroon ka ng gulay. Dahil ang gulay nila dito ay paulit-ulit lang yun. So eto, mukhang okay na to. Kailangan dito hindi basta-basta hinihila. Dapat kailangan mo gamitan ng gunting. And so ganito nakalaki. Di ba? So after 3 months ng paghihirap, at least meron nang nakuhang bunga. So ganito lang dito sa Israel. So salamat dun sa nagbigay sa akin ng buto ng ampalaya, si ate. Ay, okay. So titingin pa ako kung anong meron pang may bunga pa. Eto, okay na to. Ay. So, open ko. Di ba? So, ganito lang kalalaki yung bunga nito dahil hindi ko to ginamitan ng kahit na anumang fertilizer. So ayaw kasi nung family ni Aba na gumamit ako ng mga fertilizer dito. Sabi nila pangit daw sa health kasi may mga bata sila. So ako naman okay lang naman. Di ba? Hindi siya na-reject. So ito yung technique para hindi kainin ng mga insekto yung mga ampalaya nyo. Kailangan lagyan nyo sila ng cover gaya na ito. So yun. So sana mayroon pa. So silip-silipin lang natin. So ganito ako nagtanim. Ito, kung makikita nyo sa loob, di ba? Ito pwede na yan. Dito tingin pa ako dito. Ayun, meron. And so comment down below kung sino ko yung mga expert dyan sa ampalaya, kung anong pwede kong gawin. So yung parang fertilizer na ginamit ko lang dito, yung mga balat ng mga prutas, balat ng mga gulay. So nilalagay ko lang dun sa baba. Tapos nababasa sila tuwing nagdidilig ako. Okay. So marami-rami na to. Si Aba kumakain rin siya ng ampalaya. Nilulutuan ko rin siya. So ito, pagkain na namin to bukas. Di ba? So tama nga yung sabi nila, pag may tinanim, may nanakawin. And then may aanihin. So yun. Ito lang talaga yung mga kailangan mo dito sa ibang bansa. Kailangan mo lang talagang dumiskarte. Okay. So masarap-sarap na to. Halos sa itlog, sa kamatis. Yun, so okay na siguro to. Madami-dami na to. So marami pa naman dun ng mga bunga. Mga next week meron na naman yan. And as of now, kailangan ko ulit takpan yung mga panibagong bunga niya. So yun. So next, babangunin ko na si Aba. Then pag-usapan natin kung bakit ano ang nangyari kagabi. So let's go.
So yun na nga, ito ang ating pag-uusapan kung anong nangyari kay Aba kagabi. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin kung ano yung mga problema niya. So si Aba, meron siyang problema dito, 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 dito. At kapag pinagsama-sama mo lahat yan, makakabuka ng isang libro. So eto na nga yung nangyari. So around 10 o'clock to 11 o'clock, so tinawag ako ni Aba dahil sobrang pinagpapawisan daw siya. Pero naka full cold yung air condition namin. So nagtaka ako ngayon, hinawakan ko yung pawis niya. Talagang marami siyang pawis. Then ang nasa isip ko una-una, baka nagkaroon ng hypoglycemia dahil meron siyang diabetes. Pero nung tinanong ko siya, ano pang nararamdaman niya? So sabi niya, yung puso raw niya ay parang tatalon. Sobrang lakas daw ng kabog. So yun na yun, yung sa dalawang assessment ko na yun, ang nabuo ko ay panic attack. Yan. So ngayon, nagsiset na si Aba na tatawag ng ambulance. Sabi ko, hindi natin kailangan ng hospital, hindi natin kailangan ng ambulance. So mamanage natin yan dito sa bahay. So doon nagulat si Aba. Sabi niya paano? Then binigyan ko siya ng gamot. So meron siyang gamot para sa pampakalma. And after that, yun, breathing exercise ko lang. Breathing exercise, in, out, and yun. So chinek ko yung BP niya. Ang taas ng diastolic niya, pero yung systolic niya is nasa normal range. And yung pulse rate niya is 100 something. So mataas na yun. So yun. So bago natin tuloy ito, andito na yung foods namin. So ano nga ba ang pagkakaiba ng panic attack at anxiety attack? So ang anxiety attack, yun yung nag-aalala ka. Yun yung cause, nag-aalala ka. Doon magkakaroon ka ng anxiety attack. Pero pag sinabi mong panic attack, ang ibig sabihin, may cause yun na bakit natatakot ka, bakit na bigla ka na lang nakaramdam ng takot. So yun. So sa pagkakataong ito, may na-receive na masamang balita si Aba na yung kaibigan niya ay namatay sa labanan sa Gaza. Kaya yun pa lang, alam ko na panic attack yung nangyari kay Aba. At para maibsan ang nararamdaman ni Aba, so dito kami nag-food trip. Say hi, Aba. Hi. Yeah. Di ba? So, kayong mga nanonood ngayon, please wag nyo report dahil bawal na talaga dito isama ang mga alaga natin. So, hanggang dito na lang tong video na to. See you again next vlog.